Sinabi ng sarili kong anak at asawa niya sa mga biyenan nilang mayaman na ako ay isang simple lang. Ang hiya na dulot noon, halos ikinamatay ko. Sa loob ng 20 taon, nagpanggap akong ilaw ng tahanan na sapat lang ang kita. Pero para sa pamilya ng manugang ko, isa akong pabigat. Isang sagabal. Nag-alok sila ng PHP 40,000 para lang maglaho ako sa buhay ni Marcus. Hindi nila alam. Ang ina na tinawag nilang dukha, kumikita pala ng PHP 2.2 milyong piso kada buwan. Iyan ang aking lihim na yaman. Sa gabing iyon, tumayo ako. Ibinawi ko ang aking dangal. Hindi ito basta paghihiganti. Ito ay aral na hinding-hindi nila malilimutan. Kung pakiramdam mo ay naiwan ka na rin ng iyong pamilya, like and share. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood mga kakwento? Ang nangyari ng gabing iyon ay labis na nagpahiya at nagwasak sa manugang ko at sa kanyang pamilya sa paraang hindi nila inasahan. At maniwala ka sa akin, karapat-dapat sila rito. Hayaan mong ipaliwanag ko kung paano ako napunta doon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo kung sino talaga ako. Dahil ang anak kong si Marcus, sa edad na 35, ay hindi kailanman nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang inay. Para sa kanya, ako ay isang babaeng maagang umaalis patungo sa opisina, umuuwi ng pagod sa gabi, nagluluto ng anumang nasa ref, isang ordinaryong empleyado lang, marahil ay isang sekretarya, isang taong simple lang, walang espesyal, at hindi ko siya kailanman itinama. Hindi ko sinabi sa kanya na kumikita ako ng PHP 2.2 milyong piso buwan-buwan, na ako ay naging senior executive sa isang multinational corporation sa loob ng halos 20 taon, lumalagda sa mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar at gumagawa ng mga desisyong nakakaapekto sa libu-libong tao. Bakit ko pa sasabihin? Ang pera ay hindi isang bagay na kailangan kong isabit sa dingding bilang isang tropeyo. Lumaki ako sa panahon kung saan ang dangal ay dinadala sa loob, kung saan mas mahalaga ang pananahimik kaysa sa walang kabuluhang mga salita. Kaya iningatan ko ang aking katotohanan. Nanirahan ako sa parehong simpleng apartment sa loob ng maraming taon. Ginagamit ko ang parehong lumang leather handbag hanggang sa masira ito. Bumibili ako ng damit sa mga discount chain, nagluluto sa bahay, inilalaan ang lahat ng kinikita, ini-invest ang lahat at yumaman sa katahimikan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi sumisigaw. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmamasid. At seryoso akong nagmamasid nang tumawag sa akin si Marcus ng Martes ng hapon na iyon. Iba ang tunog ng kanyang boses, kinakabahan, tulad noong bata pa siya at may nagawang mali. Inay, kailangan ko pong humingi ng pabor. Ang mga magulang po ni Carmela ay bibisita mula sa ibang bansa. Ito ang una nilang pagkakataon dito. Gusto po nila kayong makilala. May hapunan po kami sa Sabado sa isang restaurant. Pumunta po sana kayo. May isang bagay sa tono niya na nagpakulo sa aking dugo. Hindi ito boses ng anak na nag-aanyaya sa kanyang ina. Ito ay boses ng isang taong humihiling na huwag siyang ipahiya, na huwag maging iba, na magbigay ng magandang impresyon. May alam ba sila tungkol sa akin? Tanong ko ng mahinahon. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay nauutal si Marcus. Sinabi ko po sa kanila na nagtatrabaho kayo sa opisina, na nakatira kayong mag-isa, na simple lang po kayo, na wala po kayong gaanong marami. Nandoon na ang salitang simple, na parang ang buong buhay ko ay nakapaloob sa miserableng paglalarawan na iyon, na parang ako ay isang problema na kailangan niyang humingi ng paumanhin. Huminga ako ng malalim na malalim. Sige Marcus, darating ako. Ibaba ko ang telepono at tumingin sa paligid ng aking sala. Luma ngunit komportableng muebles, mga dingding na walang mamahaling artwork, isang maliit na TV, walang anumang makakapagpaimpreso sa kahit sino. At sa sandaling iyon, nagpasya ako. Kung iniisip ng anak ko na ako ay isang mahirap na babae, kung ang mga magulang ng kanyang asawa ay handa ng humusga, kung gayon, ibibigay ko sa kanila ang eksaktong inaasahan nilang makita. Magpapanggap akong walang pera, walang muwang, at desperada. Isang inang hirap na hirap makasurvive. Gusto kong maramdaman mismo kung paano nila tratuhin ang isang taong wala.
Gusto kong makita ang kanilang tunay na mukha dahil may hinala ako. Hinala ko na si Carmela at ang kanyang pamilya ay ang uri ng tao na sumusukat sa iba batay sa laman ng kanilang bank account. At ang aking instinct ay hindi kailanman nagkakamali. Dumating ang Sabado. Nagsuot ako ng pinakapangit na damit na mayroon ako. Isang light gray na damit, walang korte, gusot, iyong binebenta sa second hand. Luma, gasgas na sapatos, walang alahas, kahit relo man lang. Kinuha ko ang isang kumupas na canvas tote bag, itinali ko ang buhok ko sa isang magulong ponytail at tumingin sa salamin. Mukha akong isang babaeng sinira ng buhay. Nakalimutan. Perpekto. Sumakay ako sa isang taxi at ibinigay ang address. Isang high-end na restaurant sa pinaka-eksklusibong bahagi ng lungsod. Ang uri kung saan walang presyo sa menu, kung saan ang bawat table setting ay mas mahal pa kaysa sa buwanang sweldo ng karaniwang tao. Habang nagmamaneho kami, nakaramdam ako ng kakaiba. Isang halo ng pananabik at kalungkutan. Pananabik dahil alam kong may malaking mangyayari. Kalungkutan dahil umaasa pa rin ako na mali ako. Umaasa ako na tratuhin nila ako ng maayos, na maging mabait sila, na hindi nila papansinin ang lumang damit. Ngunit ang kabilang bahagi, ang bahaging nagtrabaho ng 40 taon kasama ang mga corporate sharks, ang bahaging iyon ay alam kung ano ang naghihintay sa akin. Tumigil ang taxi sa harap ng restaurant. Maliwanag na ilaw, isang doorman na nakaputi ang guwantes, mga eleganteng tao ang pumapasok. Nagbayad ako, lumabas, huminga ng malalim, tumawid sa threshold at nandoon sila. Nakatayo si Marcus sa tabi ng isang mahabang mesa malapit sa bintana. Nakasuot siya ng dark suit, puting kamisa at makintab na sapatos, mukha siyang balisa. Sa tabi niya ay si Carmela, ang aking manugang. Nakasuot siya ng tailored cream dress na may gold accents, high heels. Ang kanyang perpektong tuwid na buhok ay nakalaglag sa kanyang balikat. Mukha siyang perpekto tulad ng dati, ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa entrada na may tensyonado, halos nahihiya na ekspresyon. At pagkatapos ay nakita ko sila, ang mga magulang ni Carmela, nakaupo na sa mesa, naghihintay tulad ng maharlika sa kanilang trono. Ang inay, si Victoria, ay nakasuot ng masikip na emerald green na damit na puno ng sequins, mga alahas sa leeg, pulso at daliri. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang eleganteng bun. Mayroon siyang malamig, kalkuladong uri ng kagandahan na nakakatakot. Sa tabi niya ay si Fernando, ang kanyang esposo, isang malinis na gray suit, isang higanteng relo sa kanyang pulso, isang seryosong ekspresyon. Pareho silang mukhang lumabas mula sa isang luxury magazine. Lumakad ako patungo sa kanila ng dahan-dahan, may maiikling hakbang na parang natatakot ako. Si Marcus ang unang nakakita sa akin at nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sinuri niya ako mula ulo hanggang paa. Napansin ko ang paglunok niya. Inay, akala ko po hindi na kayo darating. Ang kanyang boses ay parang hindi komportable. Aba, syempre anak, nandito na ako. Ngumiti ako ng mahinhin, ang ngiti ng isang babaeng hindi sanay sa mga ganitong lugar. Binati ako ni Carmela ng mabilis na halik sa pisngi, malamig, mekanikal. Inay, mabutit nakita po namin kayo. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ipinakilala niya ako sa kanyang mga magulang sa isang kakaiba, halos humihingi ng paumanhin na tono. Dad, Mom, ito po ang inay ni Marcus. Tumingala si Victoria, sinuri ako, at sa sandaling iyon, nakita ko ang lahat. Ang paghusga, ang paghamak, ang pagkadismaya. Inikot ng kanyang mga mata ang aking gusot na damit, ang aking lumang sapatos, ang aking canvas tote. Hindi siya nagsalita sa simula, iniabot lang niya ang kamay. Malamig, mabilis, at mahina. Isang kasiyahan. Ganoon din ang ginawa ni Fernando. Isang mahinang handshake, isang peking ngiti, na bighani. Umupo ako sa silya sa dulo ng mesa, ang pinakamalayo sa kanila, na para bang ako ay isang second-class guest. Walang tumulong sa akin na hilahin ang silya ko. Walang nagtanong kung komportable ako. Dumating ang waiter dala ang eleganteng, mabibigat na menu na nakasulat sa Pranses.
Binuksan ko ang akin at nagpanggap na hindi naiintindihan ng anuman. Pinanood ako ni Victoria. Kailangan mo ba ng tulong sa menu? Tanong niya na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Opo, pakiusap. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Ang boses ko ay lumabas ng maliit, mahinhin. Bumuntong hininga siya at umorder para sa akin. Isang simple lang, sabi niya. Isang bagay na hindi masyadong mahal. Ayaw nating mag-aksaya. Ang parirala ay naghang sa hangin. Tumango si Fernando. Tumingin sa malayo si Marcus. Naglaro si Carmela sa kanyang napkin. Walang nagsalita. At nanood lang ako. Si Victoria ang unang nagsimula magsalita tungkol sa pangkalahatang bagay, ang paglalakbay mula sa ibang bansa, kung gaano kapagod ang flight, kung gaano kaiba ang lahat dito. Pagkatapos, banayad niyang sinimulang pag-usapan ng pera. Binanggit niya ang hotel kung saan sila nananatili, PHP 55,000 kada gabi. Binanggit niya ang luxury car na inupahan nila, obviously. Binanggit niya ang mga tindahan na kanilang binisita. Bumili kami ng ilang bagay. Hindi naman malaki, ilang libong piso lang. Nagsalita siya, nakatingin sa akin, umaasa ng reaksyon, umaasa na mapabilib ako. Tumango lang ako. Ang ganda naman po, sabi ko. Napakaganda niyan, patuloy niya. Alam mo Elena, palagi kaming maingat sa pera. Nagtrabaho kami ng husto, nag-invest kami ng maayos. Ngayon, mayroon kaming mga ari-arian sa 3 bansa. Si Fernando ay may malalaking negosyo. At ako, ako ang nag-o-oversee ng aming mga ngumiti siya ng ngiti ng pagmamataas. At ikaw, ano nga ba ang eksaktong ginagawa mo? Ang kanyang tono ay matamis, ngunit may lason. Nagtatrabaho po ako sa opisina, sagot ko, inibaba ang aking tingin. Gumagawa po ako ng lahat ng bagay, mga paperwork, filing, mga simpleng bagay po. Nagpalitan ng tingin si Victoria at Fernando. Nakikita ko. Administrative work. Ayos lang yan. Marangal yan. Lahat ng trabaho ay marangal, hindi ba? Opo, syempre, sagot ko. Dumating ang pagkain. Malalaking plato na may maliliit na servings, lahat ay pinalamutian na parang sining. Pinutol ni Victoria ang kanyang steak ng may presisyon. Nagkakahalaga ito ng PHP 4,500, sabi niya. Pero sulit, ang kalidad ay sulit bayaran. Hindi naman pwedeng kumain lang ng kung ano-ano, hindi ba? Tumango ako. Opo, tama po kayo. Sinubukan ni Marcus na baguhin ang paksa, nag-usap tungkol sa trabaho at ilang proyekto. Pinutol siya ni Victoria. Anak, nakatira ba ang nanay mo ng mag-isa? Tumango si Marcus. Opo, may maliit siyang apartment. Tumingin sa akin si Victoria na may peke na awa. Kailangang mahirap iyon, hindi ba, ang mabuhay ng mag-isa sa edad mo nang walang gaanong suporta? At sapat ba ang sweldo mo para sa lahat? Naramdaman ko ang bitag na sumasara. Bahagya akong sumagot, pero nakakaya ko. Nag-iipon ako kung saan ko pwede. Hindi ako nangangailangan ng marami. Bumuntong hininga si Victoria ng dramatiko. Ay, Elena, napakatapang mo. Talaga, hinahangaan ko ang mga babaeng mag-isang lumalaban. Bagamat syempre, palagi nating gustong bigyan ng mas marami ang ating mga anak, bigyan sila ng mas magandang buhay. Pero, sige na, ang bawat isa, nagbibigay lang ng makakaya. Nandun na, ang banayad ngunit nakamamatay na suntok. Sinasabi niya na hindi ako naging sapat para sa aking anak, na hindi ko naibigay sa kanya ang nararapat, na ako ay isang mahirap, hindi sapat na ina. Nakatingin si Carmela sa kanyang plato. Nakakuyom ang mga kamao ni Marcus sa ilalim ng mesa at ngumiti lang ako. Opo, tama po kayo. Ang bawat isa nagbibigay lang ng makakaya. Nagpatuloy si Victoria. Palagi naming sinisigurado na si Carmela ay may pinakamahusay. Nag-aral siya sa pinakamahusay na mga paaralan, naglakbay sa mundo, natuto ng 4 na wika. Ngayon, mayroon siyang magaling na trabaho, kumikita ng napakaganda. At nang magpakasal siya kay Marcus, marami kaming naitulong. Nagbigay kami sa kanila ng pera para sa down payment ng bahay. Nagbayad kami para sa kanilang honeymoon, dahil yan kami.
Naniniwala kami sa pagsuporta sa aming mga anak. Tiningnan niya ako ng matalim. At ikaw, nakatulong ka ba kay Marcos sa anumang bagay nang magpakasal sila? Ang tanong ay lumutang na parang matalim na kutsilyo. Hindi po gaanong marami, sagot ko. Ibinigay ko ang makakaya ko. Isang maliit na regalo. Ngumiti si Victoria. Napakalambing. Bawat detalye ay mahalaga, hindi ba? Hindi mahalaga ang halaga. Ang intensyon ang mahalaga. At doon mismo, naramdaman ko ang galit na nagsisimulang umikot sa loob ko. Ang galit ay hindi sumabog. Ito ay malamig, kontrolado, tulad ng isang ilog sa ilalim ng yelo. Huminga ako ng dahan-dahan, pinanatili ang mahinhin ng ngiti at hinayaan si Victoria na magpatuloy sa pagsasalita dahil iyan ang ginagawa ng mga taong tulad niya. Nagsasalita sila. Pinapalaki nila ang kanilang sarili. Nagpapakita sila. At habang mas nagsasalita sila, mas inilalantad nila ang kanilang sarili. Mas inilalantad nila ang kawalan sa loob. Kinuha ni Victoria ang kanyang baso ng mamahaling pulang alak. Inikot ito sa kanyang kamay na parang isang eksperto. Ang alak na ito ay mula sa isang eksklusibong rehiyon sa France. Nagkakahalaga ito ng PHP 12,000 bawat bote. Ngunit kapag alam mo ang kalidad, hindi ka nagtitipid. Umiinom ka ba ng alak, Elena? Sa espesyal na okasyon lang po, sagot ko. At kadalasan, ang pinakamura. Hindi po ako gaanong nakakaintindi sa mga bagay na ito. Ngumiti si Victoria nang may pagpapababa. Ay, huwag kang mag-alala. Hindi lahat ay may sanay na panlasa. Iyan ay dumarating sa karanasan, sa paglalakbay, sa edukasyon. Kami ni Fernando ay bumisita sa mga vineyard sa Europa, Timog Amerika at California. Kami ay may malawak na kaalaman. Tumango si Fernando. Ito ay isang libangan, isang bagay na aming ikinagagalak. Natututo din si Carmela. Mayroon siyang magandang panlasa. Minana niya sa amin. Tiningnan niya si Carmela ng may pagmamalaki. Nag-alok si Carmela ng mahinang ngiti. Salamat, inay. Bumaling sa akin si Victoria. At ikaw, Elena, mayroon ka bang mga libangan? Anumang ikinagagalak mong gawin sa iyong libreng oras? Nagkibit balikat ako. Nanood po ako ng telebisyon, nagluluto, naglalakad sa parke, mga simpleng bagay po. Nagpalitan ng tingin si Victoria at Fernando ng isa pang tingin. Isang tingin na puno ng kahulugan, ng tahimik na paghusga. Ang ganda naman, sabi ni Victoria. Ang mga simpleng bagay ay may charm din. Bagamat syempre, palaging may paghahangad sa mas marami, hindi ba? Ang makita ang mundo, makaranas ng mga bagong bagay, lumaki sa kultura. Pero, sige na, naiintindihan ko na hindi lahat ay may mga pagkakataong iyon. Tumango ako. Tama po kayo, hindi lahat ay may mga pagkakataong iyon. Dumating ang waiter, dala ang dessert. Maliliit na servings ng isang bagay na mukhang nakakain na sining. Umorder si Victoria ng pinakamahal. PHP 1,800 para sa isang piraso ng cake na kasinlaki ng cookie. Ito ay masarap, sabi niya pagkatapos ng unang kagat. Mayroong nakakain na ginto sa ibabaw. Tingnan mo ang maliliit na gintong flakes. Iyan ay isang detalye na ang pinakamahusay na mga restaurant lang ang nag-aalok. Kinain ko ang aking dessert. Mas simple, mas mura. Sa katahimikan, nagpatuloy si Victoria. Alam mo, Elena, sa tingin ko, mahalaga na pag-usapan natin ang isang bagay bilang isang pamilya ngayong nandito tayong lahat. Tumingala siya. Nagbago ang kanyang ekspresyon, naging seryoso, peke na ina. Si Marcos ay aming manugang at mahal na mahal namin siya. Mahal siya ni Carmela at nirerespeto namin ang desisyong iyon. Ngunit bilang mga magulang, palagi naming gusto ang pinakamahusay para sa aming anak. Tumingin siya sa akin. Elena, naiintindihan ko na ginawa mo ang lahat ng makakaya mo kay Marcos. Alam kong hindi madali ang pagpapalaki sa kanya ng mag-isa at talagang nirerespeto kita para doon. Pero ngayon, si Marcos ay nasa ibang yugto na ng kanyang buhay. Kasal na siya. Mayroon siyang mga responsibilidad at aba, nararapat kina Carmela at sa kanya na magkaroon ng katatagan. Katatagan? Tanong ko ng mahina. Opo, sagot ni Victoria. Katatagan sa pananalapi at emosyonal,
Marami kaming naitulong at patuloy kaming tutulong. Ngunit naniniwala din kami na mahalaga na walang unnecessary burdens si Marcus. Ang kanyang tono ay malinaw. Tinatawag niya akong isang burden, pabigat. Ako, ang kanyang inay, ang kanyang biyenan. Nakatingin si Carmela sa kanyang plato na parang gusto niyang maglaho. Nakakuyom ang panga ni Marcus. Burdens? Ulit ko. Bumuntong hininga si Victoria. Ayaw kong maging matigas ang dating Elena, pero sa edad mo, nakatira ng mag-isa na may limitadong sweldo. Natural lang para kay Marcus na mag-alala tungkol sa iyo, na maramdaman na kailangan kanyang alagaan, at ayos lang iyan. Siya ay isang mabuting anak, pero ayaw naming maapektuhan ng pag-aalalang iyon ang kanyang kasal. Naiintindihan mo ba ako? Perpekto, sagot ko. Ngumiti si Victoria. Masaya ako na naiintindihan mo. Iyan ang dahilan kung bakit gusto naming makipag-usap sa iyo. Pinag-isipan namin ni Fernando ang isang bagay. Huminto siya ng dramatiko. Maaari kaming tumulong sa iyo sa pinansyal, bigyan ka ng isang maliit na buwan ng allowance, isang bagay na magpapahintulot sa iyo na mabuhay ng mas komportable nang hindi masyadong nag-aalala si Marcus. Siyempre, ito ay magiging katamtaman. Hindi kami makakagawa ng himala, ngunit ito ay isang suporta. Nanatili akong tahimik, pinapanood siya, naghihintay, nagpatuloy siya, at bilang kapalit, hihilingin lang namin sa iyo na respetuhin ang espasyo ni na Marcus at Carmela, na huwag silang hanapin ng madalas, na huwag silang bigyan ng presyon, bigyan sila ng kalayaan na itayo ang kanilang buhay ng magkasama ng walang pakikialam. Ano ang masasabi mo doon? Nandoon na ang alok, ang suhol na nagkukubli bilang kawanggawa. Gusto nila akong bilhin. Gusto nila akong bayaran upang maglaho mula sa buhay ng aking anak. Upang hindi ako maging abala. Upang hindi ko ipahiya ang kanilang mahal na anak sa aking kahirapan. Sumabog si Marcus. Inay, tama na po. Hindi niyo kailangan. Pinutol siya ni Victoria. Marcus, kumalma ka. Nag-uusap tayo tulad ng mga matatanda. Naiintindihan ng inay mo, hindi ba? Kinuha ko ang aking napkin, mahinahong pinunasan ang aking mga labi, uminom ng tubig, at hinayaan ang katahimikan na lumaki. Lahat ay nakatingin sa akin. Si Victoria na may pag-asa, si Fernando na may pagmamataas, si Carmela na may hiya, si Marcus na may desperasyon. At pagkatapos, nagsalita ako. Ang boses ko ay lumabas ng iba. Hindi na ito mahinhin, hindi na ito maliit. Ito ay matatag, malinaw at malamig. Iyan ay isang kagiliw-giliw na alok, Victoria. Tunay na napaka-generous mo. Ngumiti si Victoria ng may tagumpay. Masaya ako na ganyan ang tingin mo. Tumango ako. Pero meron lang akong ilang katanungan para maintindihan ng malinaw. Kumurap si Victoria. Siyempre, magtanong ka ng anuman na gusto mo. Bahagya akong sumandal. Gaano nga ba ang isinasaalang-alang mong katamtamang buwan ng allowance? Nag-alinlangan si Victoria. Aba, iniisip namin ang PHP 30,000, siguro PHP 40,000, depende. Tumango ako. Nakikita ko, PHP 40,000 sa isang buwan para mawala ako sa buhay ng aking anak. Sumimangot si Victoria. Hindi ko iyon sasabihin sa ganyang paraan, pero, opo, sagot ko. Iyan mismo ang sinabi mo. Inayos niya ang kanyang upuan. Elena, ayaw kong magkamali ka ng pag-unawa. Gusto lang naming tumulong. Siyempre, sabi ko, tulong? Paano ka tumulong sa down payment ng bahay? Magkano iyon? Tumango si Victoria ng may pagmamalaki. PHP 2.2 milyong piso. Sa totoo lang, PHP 2.2 milyon. PHP 2.2 milyon. Napaka-generous. At ang honeymoon? PHP 850,000. Sabi ni Victoria, iyon ay isang tren-linggong biyahe sa Europa. Hindi ka pani-paniwala. Hindi ko maikakaila. Kaya, nag-invest ka ng halos PHP 3,150,000 kina Marcus at Carmela. Ngumiti si Victoria. Aba, kapag mahal mo ang iyong mga anak, hindi ka nagtitipid. Tumango ako ng dahan-dahan. Tama ka, kapag mahal mo ang iyong mga anak, hindi ka nagtitipid. Pero sabihin mo sa akin, Victoria, ang lahat ng investment na iyon, ang lahat ng perang iyon, may binili ba ito sa iyo? Kumurap si Victoria na lito. Tulad ng, binili ba nito sa iyo ang respeto? Patuloy ko.
Binili ba nito sa iyo ang tunay na pagmamahal o binili lang nito ang pagsunod? Nagbago ang kapaligiran. Tumigil sa pagngiti si Victoria. Pakiusap? Ang aking tono ay naging mas matalas. Ginugol mo ang buong gabi sa pag-uusap tungkol sa pera, tungkol sa kung magkano ang halaga ng mga bagay, kung magkano ang ginugol mo, kung magkano ang mayroon ka. Ngunit hindi mo man lang tinanong kahit minsan kung kumusta ako, kung masaya ako, kung may masakit sa akin, kung kailangan ko ng kasama. Kinakalkula mo lang ang aking halaga at tila nagkakahalaga ako ng PHP 40,000 sa isang buwan. Namutla si Victoria. Hindi ko, opo, pinutol ko siya. Opo, ginawa mo. Mula nang dumating ako, sinusukat mo ang aking halaga sa iyong pitaka. At alam mo ba kung ano ang natuklasan ko, Victoria? Natuklasan ko na ang mga taong pera lang ang pinag-uusapan ay ang mga taong pinakakaunti ang nakakaintindi sa kanilang tunay na halaga. Nakialam si Fernando. Sa tingin ko, mali ang interpretasyon mo sa intensyon ng asawa ko. Tiningnan ko siya ng direkta. At ano ang intensyon niya? Ang tratuhin ako ng may awa? Ang ipahiya ako sa buong hapunan? Ang alukin ako ng limos para maglaho ako? Nagbukas ng bibig si Fernando ngunit walang sinabi. Namutla si Marcus. Inay, pakiusap. Tiningnan ko siya. Huwag Marcus, pakiusap, tapos na akong manahimik. Inilagay ko ang napkin sa mesa. Sumandal ako sa aking upuan. Wala nang mahinhin sa aking tindig. Wala nang pag-urong. Tiningnan ko si Victoria ng direkta sa mga mata. Hinarap niya ang aking tingin sa loob ng 1 segundo, pagkatapos ay mabilis na tumingin sa malayo, hindi komportable. May nagbago at naramdaman niya ito. Naramdaman ito ng lahat. Victoria, may sinabi kang napakagiliw-giliw kanina. Sabi mo, hinahangaan mo ang mga babaeng mag-isang lumalaban na matapang. Tumango si Victoria ng dahan-dahan. Opo, sinabi ko yon. Kung gayon, hayaan mong magtanong ako sa iyo. Kailanman ka na ba lumaban ng mag-isa? Kailanman ka na ba nagtrabaho ng walang backup ng iyong esposo? Kailanman ka na ba nagtayo ng isang bagay gamit ang sarili mong 2 kamay nang walang pera ng pamilya? Nauutal si Victoria. Mayroon akong sarili kong mga tagumpay. Tulad ng ano? Tanong ko nang may tunay na pag-uusisa. Sabihin mo sa akin. Inayos ni Victoria ang kanyang buhok. Pinamamahalaan ko ang aming mga investment. Pinamamahalaan ko ang mga ari-arian. Gumagawa ako ng mahahalagang desisyon sa aming mga negosyo. Tumango ako. Mga negosyo na itinayo ng iyong esposo, mga ari-arian na binili ninyong magkasama, mga investment na ginawa gamit ang pera na kanyang binuo. O nagkakamali ako? Nakialam si Fernando, naiinis. Hindi iyan patas. Ang asawa ko ay nagtatrabaho ng kasing tindi ng ginagawa ko. Siyempre, sagot ko ng mahinahon. Hindi ko duda na nagtatrabaho siya. Pero mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pamamahala ng pera na nandyan na at ang paglikha nito mula sa wala. Sa pagpapamahala ng isang imperyo na minana mo at sa pagtatayo nito ng brick by brick, hindi ba sa tingin mo? Ipinagdiinan ni Victoria ang kanyang mga labi. Hindi ko alam kung saan mo ito patutunguhan, Elena. Hayaan mong ipaliwanag ko, sagot ko. 40 taon na ang nakalipas, ako ay 23 taong gulang. Ako ay isang sekretarya sa isang maliit na kumpanya. Kumikita ako ng minimum wage. Nakatira ako sa isang inuupahang kwarto. Kinakain ko ang pinakamurang pagkain na makikita ko. At ako ay nag-iisa, ganap na nag-iisa. Tinitigan ako ni Marcus. Hindi ko pa kailanman sinabi ito sa kanya ng detalyado. Nagpatuloy ako. Isang araw, nabuntis ako. Naglaho ang ama. Tinalikuran ako ng aking pamilya. Kailangan kong magpasya kung magpapatuloy o susuko. Pinili kong magpatuloy. Nagtrabaho ako hanggang sa huling araw ng aking pagbubuntis. Bumalik ako sa trabaho 2 linggo pagkatapos ipanganak si Marcus. Isang kapitbahay ang nag-alaga sa kanya sa araw. Nagtrabaho ako ng 12 oras sa isang araw. Huminto ako at uminom ng tubig. Walang nagsalita. Hindi ako nanatiling isang sekretarya. Nag-aral ako sa gabi, kumuha ako ng mga kurso, natuto ako ng Ingles sa pampublikong aklatan, natuto ako ng accounting, finance, administrasyon.
Naging eksperto ako sa mga bagay na walang nagturo sa akin. Lahat sa sarili ko. Lahat habang nagpapalaki ng anak ng mag-isa. Lahat habang nagbabayad ng renta, pagkain, gamot at damit. Nakatingin si Victoria sa kanyang plato. Ang kanyang pagmamataas ay nagsisimula ng gumuho. At alam mo ba kung ano ang nangyari, Victoria? Umakyat ako ng paunti-unti mula sekretarya patungong assistant, mula assistant patungong coordinator, mula coordinator patungong manager, mula manager patungong direktor. Inabot ako ng 20 taon. 20 taon ng walang tigil na trabaho, ng mga sakripisyo na hindi mo man lang maisip, ngunit ginawa ko ito. At alam mo ba kung magkano ang kinikita ko ngayon? Tanong ko. Umiling si Victoria. PHP 2.2 milyong piso sa isang buwan. Ang katahimikan ay ganap na para bang may pumindot ng pause button sa universo. Binitawan ni Marcus ang kanyang tinidor. Nanlaki ang mga mata ni Carmela. Sumimangot si Fernando sa hindi paniniwala. At natigilan si Victoria, bahagyang nakabukas ang bibig. PHP 2.2 milyon, ulit ko. Kada buwan sa loob ng halos 20 taon. Halos PHP 550 milyong piso, iyon sa kabuuang kita sa aking karera. Hindi kasama ang mga investment, hindi kasama ang mga bonus, hindi kasama ang company stock. Kumurap si Victoria ng ilang beses. Hindi ko maintindihan. Kumikita ka ng 2.2 milyon sa isang buwan? Tama, sagot ko ng mahinahon. Ako ang Regional Director of Operations para sa isang multinational corporation. Pinamamahalaan ko ang 5 bansa. Pinamamahalaan ko ang mga budget ng daan-daang milyong dolyar. Gumagawa ako ng mga desisyon na nakakaapekto sa higit sa 10,000 empleyado. Lumalagda ako ng mga kontrata na hindi mo mababasa ng walang mga abogado. At ginagawa ko iyon araw-araw. Namutla si Marcus. Inay, bakit hindi niyo po kailanman sinabi sa akin? Tiningnan ko siya ng may pagmamahal. Dahil hindi mo kailangang malaman, anak. Dahil gusto kong lumaki ka na pinahahalagahan ang pagsisikap, hindi ang pera. Dahil gusto kong maging isang tao ka, hindi isang tagapagmana. Dahil ang pera ay nakakasira at hindi ko hahayaan na sirain ka nito. Ngunit pagkatapos, bumulong si Carmela. Bakit ka po nakatira sa maliit na apartment na iyon? Bakit po kayo nagsuot ng simpleng damit? Bakit hindi po kayo nagmamaneho ng luxury car? Ngumiti ako. Dahil hindi ko kailangang magpa-impress sa kahit sino. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ipinapakita. Dahil natutunan ko na habang mas marami kang mayroon, mas kaunti ang kailangan mong patunayan. Tiningnan ko si Victoria. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagsuot ng ganito ngayong gabi. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na mahirap. Iyan ang dahilan kung bakit ako umarte tulad ng isang walang pera at walang muwang na babae. Gusto kong makita kung paano mo ako tratuhin kung inakala mong wala akong anuman. Gusto kong makita ang tunay mong kulay at, nakita ko sila, Victoria. Nakita ko sila ng perpekto. Namula si Victoria sa hiya, galit at pagkapahiya. Ito ay katawa-tawa. Kung kumikita ka ng ganoong kalaking pera, malalaman namin, malalaman ni Marcus, bakit siya maniniwala na ikaw ay mahirap. Dahil hinayaan ko siya, sagot ko. Dahil hindi ko kailanman pinag-usapan ang aking trabaho. Dahil namumuhay ako ng simple. Dahil ang perang kinikita ko, ini-invest ko. Nag-iipon ako, pinaparami ko. Hindi ko ito ginugugol sa mga flashy jewelry o pagpapakita sa mamahaling restaurant. Lumabas si Fernando. Gayunpaman, hindi ito nagbabago ng katotohanan na ikaw ay bastos, na mali ang interpretasyon mo sa aming intensyon. Talaga? Tiningnan ko siya ng matalim. Mali ang interpretasyon ko nang sinabi mong ako ay isang burden kay Marcus. Mali ang interpretasyon ko nang alukin mo akong bayaran ng PHP 40,000 para maglaho sa buhay niya. Mali ang interpretasyon ko sa bawat mapagpakumbabang komento tungkol sa aking damit, aking trabaho, aking buhay. Hindi sumagot si Fernando. Hindi rin si Victoria. Tumayo ako. Lahat ay nakatingin sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na malinaw na walang nagsabi sa iyo. Ang pera ay hindi nakakabili ng class. Hindi ito nakakabili ng tunay na edukasyon. Hindi ito nakakabili ng empathy.
Mayroon kang pera, marahil ay marami, ngunit wala kang ni isang onsa ng bagay na tunay na mahalaga. Tumayo si Victoria, galit na galit. At ikaw, mayroon? Ikaw na nagsinungaling, na nalinlang kami, na nagmukha kaming tanga. Hindi ko kayo ginawang tanga, sagot ko ng malamig. Kayo mismo ang gumawa niyan. Binigyan ko lang kayo ng pagkakataon na ipakita kung sino kayo at ginawa ninyo ito ng napakaganda. Umiiyak si Carmela. Inay, hindi ko po alam. Alam ko, pinutol ko siya. Hindi mo alam. Pero alam ng mga magulang mo ang eksaktong ginagawa nila. Alam nilang pinapahiya nila ako at nag-enjoy sila hanggang sa matuklasan nila na ang mahirap na babae na hinamak nila ay may mas maraming pera kaysa sa kanila. At ngayon, hindi na nila alam kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. Nanginginig si Victoria. Wala kang karapatan. Mayroon akong lahat ng karapatan, sagot ko. Dahil ako ang inay ng iyong manugang. Dahil nararapat ako ng respeto. Hindi dahil sa aking pera, hindi dahil sa aking trabaho, kundi dahil ako ay isang tao. Isang bagay na nakalimutan mo sa buong hapunan na ito. Tumayo si Marcus. Inay, pakiusap, umalis na tayo. Tiningnan ko siya. Hindi pa anak, hindi pa ako tapos. Tiningnan ko si Victoria sa huling pagkakataon. Inalok mo akong tulungan ng PHP 40,000 sa isang buwan. Hayaan mong bigyan kita ng counter offer. Bibigyan kita ng PHP 55 milyong piso ngayon mismo kung mapapatunayan mo sa akin na kailanman ay tinrato mo ng mabait ang isang taong walang pera. Nagbukas ng bibig si Victoria, isinara ito at walang sinabi. Eksakto, sagot ko. Hindi mo magagawa dahil para sa iyo, ang mga tao ay nagkakahalaga lang ng kung ano ang mayroon sila sa bangko. At iyan ang pagkakaiba sa pagitan mo at akin. Ako ay nagtayo ng kayamanan, ikaw ay gumagastos lang. Ako ay kumita ng respeto, ikaw ay bumibili. Mayroon akong dangal, mayroon kang mga bank account. Kinuha ko ang aking lumang canvas tote. Inilabas ko ang isang itim na platinum credit card. Ibinitin ko ito sa mesa sa harap ni Victoria. Ito ang aking corporate card. Walang limitasyon. Bayaran mo ang buong hapunan na may malaking tip. Ituring mo itong regalo mula sa isang walang pera at walang muwang na ina. Tiningnan ni Victoria ang card na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Itim, makintab, na may nakaukit na pangalan ko sa silver na letra. Elena Sterling, Regional Director. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Ibinaba niya, sinuri, pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pagmamataas. Ngayon, mayroong kakaiba, isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa kanya. Takot. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi niya, basag ang boses. Alam ko, sagot ko, pero hindi ko rin kailangan ng awa mo. At gayon paman, inalok mo iyon sa akin sa buong hapunan. Kaya, tanggapin mo ito bilang isang kilos ng kagandahang asal o mabuting pag-uugali. Isang bagay na malinaw na hindi mo natutunan sa kabila ng lahat ng iyong paglalakbay sa Europa. Bahagyang hinampas ni Fernando ang mesa. Tama na, wala na ito sa kontrol, wala kang respeto sa amin. Respeto? Ulit ko. Ang ganda na ginagamit mo ang salitang iyan ngayon. Nasaan ang iyong respeto nang tanungin ng asawa mo kung sapat ba ang sweldo ko para mabuhay? Nasaan iyon nang iminungkahi niya na ako ay isang pabigat sa aking anak? Nasaan iyon nang alukin niya akong bilhin para maglaho ako? Hindi sumagot si Fernando. Hindi rin si Victoria. Tumayo ako. Lahat ay nakatingin sa akin. Carmela, sabi ko ng mahina. Tumingala siya. Umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Pasensya na po, bulong niya. Sobrang pasensya na po. Hindi ko po alam na ang mga magulang ko ay, "Huwag mong tapusin ang pangungusap na iyan," pinutol ko siya. Dahil alam mo, siguro hindi mo alam ang tungkol sa pera ko, pero alam mo kung paano ang mga magulang mo. Alam mo kung paano nila tratuhin ang mga taong itinuturing nilang mas mababa at wala kang ginawa para pigilan sila. Humagulgol si Carmela. Gusto ko pong magsalita, pero sila ang mga magulang ko. Alam ko, sagot ko. At si Marcos ang aking anak. At gayon paman, hinayaan ko siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Hinayaan ko siyang piliin ang kanyang buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang landas.
Dahil ganoon ka magmahal, nang may kalayaan, hindi sa kontrol, hindi sa pera, hindi sa manipulasyon. Lumapit sa akin si Marcus. Inay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa hindi kailanman pagtatanong, sa pag-aakala, sa pag-iisip na kayo ay... Basag ang kanyang boses. Niyakap ko siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, anak. Ginawa ko ang ginawa ko dahil may dahilan. Gusto kong maging independent ka. Pahalagahan ang tamang mga bagay. Huwag umasa sa akin sa pinansyal. Itayo ang sarili mong buhay. Pero ipinaramdam mo sa akin na kailangan kitang protektahan, sabi ni Marcus, na kailangan kong mag-alala sa iyo na ikaw ay marupok. Alam ko, sagot ko. At hindi mali na inisip mo iyon dahil ganoon ka natutong mag-alaga, mag-alala sa iba, maging empathetic. Yan ang mga aral na hindi kayang bilhin ng pera. Dahil hindi ko kailangang magpa-impress sa kahit sino. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi ipinapakita. Dahil natutunan ko na habang mas marami kang mayroon, mas kaunti ang kailangan mong patunayan. Tiningnan ko si Victoria. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagsuot ng ganito ngayong gabi. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na mahirap. Iyan ang dahilan kung bakit ako umarte tulad ng isang walang pera at walang muwang na babae. Gusto kong makita kung paano mo ako tratuhin kung inakala mong wala akong anuman. Gusto kong makita ang tunay mong kulay at, nakita ko sila, Victoria. Nakita ko sila ng perpekto. Namula si Victoria sa hiya, galit, at pagkapahiya. Ito ay katawa-tawa. Kung kumikita ka ng ganoong kalaking pera, malalaman namin, malalaman ni Marcus, bakit siya maniniwala na ikaw ay mahirap. Dahil hinayaan ko siya, sagot ko. Dahil hindi ko kailanman pinag-usapan ang aking trabaho. Dahil namumuhay ako ng simple. Dahil ang perang kinikita ko, ini-invest ko. Nag-iipon ako, pinaparami ko. Hindi ko ito ginugugol sa mga flashy jewelry o pagpapakita sa mamahaling restaurant. Lumabas si Fernando. Gayunpaman, hindi ito nagbabago ng katotohanan na ikaw ay bastos, na mali ang interpretasyon mo sa aming intensyon. Talaga? Tiningnan ko siya ng matalim. Mali ang interpretasyon ko nang sinabi mong ako ay isang burden kay Marcus. Mali ang interpretasyon ko nang alukin mo akong bayaran ng PHP 40,000 para maglaho sa buhay niya. Mali ang interpretasyon ko sa bawat mapagpakumbabang komento tungkol sa aking damit, aking trabaho, aking buhay. Hindi sumagot si Fernando. Hindi rin si Victoria. Tumayo ako. Lahat ay nakatingin sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na malinaw na walang nagsabi sa iyo. Ang pera ay hindi nakakabili ng class. Hindi ito nakakabili ng tunay na edukasyon. Hindi ito nakakabili ng empathy. Mayroon kang pera, marahil ay marami, ngunit wala kang ni isang onsa ng bagay na tunay na mahalaga. Tumayo si Victoria, galit na galit. At ikaw, mayroon? Ikaw na nagsinungaling, na nalinlang kami, na nagmukha kaming tanga. Hindi ko kayo ginawang tanga, sagot ko ng malamig. Kayo mismo ang gumawa niyan. Binigyan ko lang kayo ng pagkakataon na ipakita kung sino kayo at ginawa ninyo ito ng napakaganda. Umiiyak si Carmela. Inay, hindi ko po alam. Alam ko, pinutol ko siya. Hindi mo alam. Pero alam ng mga magulang mo ang eksaktong ginagawa nila. Alam nilang pinapahiya nila ako at nag-enjoy sila hanggang sa matuklasan nila na ang mahirap na babae na hinamak nila ay may mas maraming pera kaysa sa kanila. At ngayon, hindi na nila alam kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. Nanginginig si Victoria. Wala kang karapatan. Mayroon akong lahat ng karapatan, sagot ko. Dahil ako ang inay ng iyong manugang. Dahil nararapat ako ng respeto. Hindi dahil sa aking pera, hindi dahil sa aking trabaho, kundi dahil ako ay isang tao. Isang bagay na nakalimutan mo sa buong hapunan na ito. Tumayo si Marcus. Inay, pakiusap, umalis na tayo. Tiningnan ko siya. Hindi pa anak, hindi pa ako tapos. Tiningnan ko si Victoria sa huling pagkakataon. Inalok mo akong tulungan ng PHP 40,000 sa isang buwan. Hayaan mong bigyan kita ng counter offer. Bibigyan kita ng PHP 55 milyong piso ngayon mismo kung mapapatunayan mo sa akin na kailanman ay tinrato mo ng mabait ang isang taong walang pera. Nagbukas ng bibig si Victoria, isinara ito
at walang sinabi. Eksakto, sagot ko. Hindi mo magagawa dahil para sa iyo, ang mga tao ay nagkakahalaga lang ng kung ano ang mayroon sila sa bangko. At iyan ang pagkakaiba sa pagitan mo at akin. Ako ay nagtayo ng kayamanan, ikaw ay gumagastos lang. Ako ay kumita ng respeto, ikaw ay bumibili. Mayroon akong dangal, mayroon kang mga bank account. Kinuha ko ang aking lumang canvas tote. Inilabas ko ang isang itim na platinum credit card. Ibinitin ko ito sa mesa sa harap ni Victoria. Ito ang aking corporate card. Walang limitasyon. Bayaran mo ang buong hapunan na may malaking tip. Ituring mo itong regalo mula sa isang walang pera at walang muwang na ina. Tiningnan ni Victoria ang card na para bang ito ay isang makamandag na ahas. Itim, makintab, na may nakaukit na pangalan ko sa silver na letra. Elena Sterling, Regional Director. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay nang kunin niya ito. Ibinaba niya, sinuri. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang pagmamataas. Ngayon, mayroong kakaiba. Isang bagay na hindi ko inakalang makikita ko sa kanya. Takot. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi niya, basag ang boses. Alam ko, sagot ko, pero hindi ko rin kailangan ng awa mo. At gayon paman, inalok mo iyon sa akin sa buong hapunan. Kaya, tanggapin mo ito bilang isang kilos ng kagandahang asal o mabuting pag-uugali. Isang bagay na malinaw na hindi mo natutunan sa kabila ng lahat ng iyong paglalakbay sa Europa. Bahagyang hinampas ni Fernando ang mesa. Tama na, wala na ito sa kontrol, wala kang respeto sa amin. Respeto? Ulit ko. Ang ganda na ginagamit mo ang salitang iyan ngayon. Nasaan ang iyong respeto nang tanungin ng asawa mo kung sapat ba ang sweldo ko para mabuhay? Nasaan iyon nang iminungkahi niya na ako ay isang pabigat sa aking anak? Nasaan iyon nang alukin niya akong bilhin para maglaho ako? Hindi sumagot si Fernando. Hindi rin si Victoria. Tumayo ako. Lahat ay nakatingin sa akin. Carmela, sabi ko ng mahina. Tumingala siya. Umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Pasensya na po, bulong niya. Sobrang pasensya na po. Hindi ko po alam na ang mga magulang ko ay, "Huwag mong tapusin ang pangungusap na iyan," pinutol ko siya. Dahil alam mo, siguro hindi mo alam ang tungkol sa pera ko, pero alam mo kung paano ang mga magulang mo. Alam mo kung paano nila tratuhin ang mga taong itinuturing nilang mas mababa at wala kang ginawa para pigilan sila. Humagulgol si Carmela. Gusto ko pong magsalita pero sila ang mga magulang ko. Alam ko, sagot ko. At si Marcos ang aking anak. At gayon paman, hinayaan ko siyang gumawa ng sarili niyang mga desisyon. Hinayaan ko siyang piliin ang kanyang buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang landas, dahil ganoon ka magmahal, nang may kalayaan, hindi sa kontrol, hindi sa pera, hindi sa manipulasyon. Lumapit sa akin si Marcos. Inay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa hindi kailanman pagtatanong, sa pag-aakala, sa pag-iisip na kayo ay... Basag ang kanyang boses. Niyakap ko siya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, anak. Ginawa ko ang ginawa ko dahil may dahilan. Gusto kong maging independent ka. Pahalagahan ang tamang mga bagay. Huwag umasa sa akin sa pinansyal. Itayo ang sarili mong buhay. Pero ipinaramdam mo sa akin na kailangan kitang protektahan, sabi ni Marcos, na kailangan kong mag-alala sa iyo na ikaw ay marupok. Alam ko, sagot ko. At hindi mali na inisip mo iyon dahil ganoon ka natutong mag-alaga, mag-alala sa iba, maging empathetic. Yan ang mga aral na hindi kayang bilhin ng pera. Niyakap ako ni Marcos ng mahigpit. Pasensya na po, sobrang pasensya na po. Nakatayo pa rin si Victoria, matigas, pinapanood ang tagpo na may halo ng pagkalito at galit. Hindi ito nagbabago ng anuman. Sa wakas ay sabi niya, nagsinungaling ka. Nalinlang mo kami, pumunta ka rito na may nakatagong intensyon. Umakto ka sa masamang paniniwala. Iyan ay totoo, tumango ako. Umakto ako. Nagpanggap akong isang bagay na hindi ako. Eksakto kung ano ang ginagawa mo araw-araw. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Fernando. Ibig sabihin, nagtatago ka sa likod ng pera mo, sa likod ng iyong mga alahas, sa likod ng iyong mga biyahe, sa likod ng lahat ng bagay na maaari mong bilhin?
Ngunit sa loob, ikaw ay walang laman. Wala kang malalalim na pag-uusap. Wala kang tunay na interes. Wala kang maiaalok maliban sa bank account. Nagbigay ng tuyo, mapait na tawa si Victoria. Galing sa isang taong nagsinungaling sa buong gabi, iyan ay hypocrisy. Marahil sagot ko, pero ang aking kasinungalingan ay naglantad ng katotohanan, ang iyong katotohanan. At ngayon, hindi ka na makapagtatago. Ngayon, alam mo na nakita kita, na naramdaman ko ang bawat komento, na inimbak ko ang bawat insulto na nagkukubli bilang payo at hindi ko iyon kailanman malilimutan. Ang waiter ay mahinhong lumapit. Pakiusap? Gusto niyo pa po ba ng anuman? Biglang umiling si Fernando. Ibigay mo lang ang check. Tumango ang waiter at naglaho. Umupo ulit si Victoria, talunan. Ang kanyang tindig ay hindi na elegante. Ito ay ang tindig ng isang taong nawalan lang ng mahalagang bagay. At hindi ito pera. Ito ay kapangyarihan. Elena, sabi niya sa mas malambot, hindi gaanong agresibo na boses. Ayaw kong sirain nito ang relasyon sa pagitan ng ating mga pamilya. Mahal ni na Marcos at Carmela ang isa't isa. Mayroon silang buhay na magkasama. Hindi natin hayaan itong Pinutol ko siya. Hayaan itong sirain ang iyong mga plano. Hayaan itong ilantad kung ano talaga ang iniisip mo. Huli na para doon, Victoria. Ang pinsala ay nagawa na. Pero maaari nating ayusin, iginiit niya. Maaari tayong magsimula ulit. Hindi, pinutol ko siya ng matatag. Hindi tayo pwede dahil ngayon alam ko na kung sino ka at alam mo kung sino ako. At ang katotohanang iyon ay hindi mabubura ng walang laman na paghingi ng paumanhin o peking ngiti. Tinrato mo akong parang basura at ginawa mo iyon ng may kasiyahan dahil inakala mong magagawa mo. Lumabas si Fernando. Ikaw ang pumunta rito na nagsisinungaling. Ikaw ang nag-imbita ng sitwasyong ito. Tama ka, tumango ako. Inimbita ko ito dahil kailangan kong malaman, kailangan kong kumpirmahin ang pinaghihinalaan ko na hindi kayo mabubuting tao, na ang pera nyo ay hindi kayo ginagawang mas mahusay, na eksakto kayo ang uri ng tao na humahamak sa iba dahil wala silang parehong mga bagay. Pinunasan ni Victoria ang isang luha. Hindi kami masamang tao. Siguro hindi, sagot ko. Pero tiyak na hindi kayo mabuti at may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na iyon. Bumalik ang waiter, dala ang check at iniwan ito sa gitna ng mesa. Walang humipo nito. Tiningnan ni Victoria ang aking itim na card na nasa kanyang mga kamay pa rin. Pagkatapos ay tumingin sa akin. Hindi ko gagamitin ang card mo, sabi niya. Babayaran namin ang aming sariling bill tulad ng palagi naming ginagawa. Perpekto, sagot ko. Kung gayon, itago mo ang card na yon bilang isang souvenir. Bilang isang paalala na hindi lahat ay tulad ng nakikita, na ang babae na hinamak mo sa buong gabi ay may mas marami kaysa sa kailanman ay magkakaroon ka. At hindi lang ako nag-uusap tungkol sa pera. Inilagay ni Victoria ang card sa mesa. Hindi ko gusto ito. Hindi ko rin gusto ang iyong moral lecture. Itinulak ko ito pabalik sa kanya. Itago mo pa rin dahil may nagsasabi sa akin na kakailanganin mo ito. Balang araw, makakasalubong ka ng isang taong tulad ko. Isang taong nagpapanggap na mas mababa kaysa sa kanila. At gagawin mo ulit ang parehong pagkakamali dahil ang mga taong tulad mo ay hindi natututo. Inilabas ni Fernando ang kanyang pitaka, kumuha ng ilang credit card, lahat ay ginto, lahat ay makintab. Pumili siya ng isa at inilagay ito sa check. Kinuha ito ng waiter at umalis. Walang nagsalita sa mga minutong naghihintay. Ang katahimikan ay makapal, hindi komportable at mabigat. Tahimik na umiyak si Carmela. Hinawakan ni Marcos ang aking kamay. Nakatingin si Victoria sa dingding. Sinuri ni Fernando ang kanyang telepono upang iwasan ang eye contact. Bumalik ang waiter. Sir, na-decline po ang card nyo. Biglang tumingala si Fernando. Paano na-decline? Ang card na iyan ay may napakataas na limitasyon. Kinuha ng waiter ang isa pang card. Muling umalis, bumalik ang waiter. Paumanhin po, sir. Na-decline din po ito. Tumayo si Fernando. Ito ay katawa-tawa,
Tatawag ako sa bangko ngayon mismo. Nagmamadali siyang lumabas ng restaurant. Nanatili si Victoria na nakaupo, nahihiya, napahiya. Hindi ito kailanman nangyari sa amin, bulong niya. Kailanman. Napakasamang tiyempo, komento ko ng walang emosyon. Tiningnan ni Marcos ang check. Inay, pwede akong… Hindi, pinutol ko siya. Hindi ka magbabayad ng anuman. Kinuha ko ang aking pitaka, isang simpleng lumang leather wallet. Kinuha ko ang isa pang card. Hindi ito itim. Ito ay transparent, gawa sa mabigat na metal. Isang card na wala pang 1% ng mga tao sa mundo ang nagtataglay. Inilagay ko ito sa mesa sa harap ni Victoria. Tiningnan niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinilala niya kung ano ito. Iyan ay isang Centurion card. Tama, sagot ko. Eksklusibong imbitasyon ng American Express, minimum na annual spending requirement na PHP 14 milyong piso, PHP 280,000, taunang bayad para lang sa pagkakaroon nito. At mga benepisyo na hindi mo kailanman maiisip. Walang sinabi si Victoria. Maingat na kinuha ng waiter ang card na para bang ito ay isang bagay na sagrado. Bumalik siya sa loob ng wala pang 2 minuto. Salamat, Mrs. Sterling. Ayos na po ang lahat. Gusto niyo po ba ng resibo? Hindi na kailangan, sagot ko. Tumango ang waiter at umalis. Patuloy na nakatingin si Victoria sa espasyo kung nasaan ang card. Tumayo ako, kinuha ang aking lumang pitaka, ang aking canvas tote at tiningnan si Victoria sa huling pagkakataon. Masarap ang hapunan. Salamat sa rekomendasyon ng lugar at salamat sa pagpapakita sa akin kung sino talaga kayo. Iniligtas niyo ako ng maraming oras, maraming enerhiya at maraming hinaharap na pagkadismaya. Sa wakas ay tumingala si Victoria. Ang kanyang mga mata ay pula. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa galit. Hindi ito nagtatapos dito, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi mo kami pwedeng ipahiya at umalis na parang walang nangyari. Si Carmela ay aming anak. Si Marcos ay aming manugang. Magiging pamilya pa rin kami. Kailangan mo pa rin kaming makita. Tama ka, ngumiti ako. Kailangan ko pa rin kayong makita sa mga birthday, Pasko, at mga pagtitipon ng pamilya. Pero ngayon, iba na ang tingin ko sa inyo. Hindi ko natatanungin kung ano ang iniisip nyo tungkol sa akin. Alam ko na. At malalaman nyo na alam ko. At mabubuhay kayo kasama niyan. Sa bawat pagkakataon na makita nyo ako, sa bawat pagkakataon na magpanggap kayong mabait, maaalala nyo ang gabing ito. Bumalik si Fernando sa mesa. Ang kanyang telepono ay nasa kamay niya. Ang kanyang mukha ay namutla. May problema sa mga account, sabi niya. Isang pansamantalang block para sa seguridad. Maayos ito bukas. Tumingin siya sa mesa. Nabayan na ba nila? Opo, sagot ni Victoria nang hindi tumitingin sa kanya. Siya ang nagbayad? Tiningnan ako ni Fernando. Wasak ang kanyang pagmamalaki. Salamat, bulong niya. Halos hindi marinig. Walang anuman, sagot ko. Iyan ang silbi ng pamilya, hindi ba? Ang tulungan ang isa't isa. Lalo na kapag may nangangailangan ng maliit na allowance, sabihin nating PHP 40,000 o sa kasong ito, PHP 45,000 na siyang halaga ng hapunan na ito. Ipinikit ni Fernando ang kanyang mga mata. Nagkuyom si Victoria ng kanyang mga kamao sa kanyang kandungan. Lumapit si Marcos. Inay, umalis na po tayo? Pakiusap? Tama na. Tiningnan ko siya. Tama ka. Tama na. Bumaling ako kay Carmela. Umiiyak pa rin siya ng tahimik. Carmela, sabi ko ng mahina. Tumingala siya. Hindi mo kasalanan kung paano ang mga magulang mo. Walang pumipili ng kanilang pamilya, pero pinipili mo kung paano ka kikilos, kung paano mo tratuhin ang iba, kung paano mo papalalakihin ang sarili mong mga anak balang araw. Tumango si Carmela sa kanyang mga luha. Pasensya na po, bulong niya ulit. Huwag ka nang humingi ulit ng paumanhin, sabi ko sa kanya. Matuto ka lang. Matuto ka na ang pera ay hindi nagpapakilala sa tao, na ang kapakumbabaan ay hindi kahinaan, na ang paggalang sa iba ay walang bayad. At kung sakaling magkaroon ka ng mga anak, turuan mo silang makita ang puso ng mga tao, hindi ang kanilang bank account. Humagulgol si Carmela ng mas matindi. Niyakap siya ni Marcos. Tumingin sa malayo si Victoria.
Sinuri ulit ni Fernando ang kanyang telepono. Iniiwasan ang lahat ng eye contact. Naglakad ako patungo sa labasan. Humakbang ako ng ilang hakbang, pagkatapos ay huminto at lumingon sa huling pagkakataon. Victoria, isa pang bagay. Naalala mo ba nang sinabi mo na nagsasalita ka ng 4 na wika? Sumimangot si Victoria. Ano ang kinalaman niyan? Nagtataka lang, sagot ko. Sa alin sa 4 na wika ngayon mo natutunan na maging mabait? Dahil malinaw na hindi sa anuman sa mga iyon. Nagbukas ng bibig si Victoria, ngunit walang salita ang lumabas. Eksakto, sabi ko. Maaari kang magsalita ng 100 iba't ibang wika at hindi pa rin magsabi ng anuman na sulit pakinggan. Lumabas ako ng restaurant. Lumakad sa tabi ko si Marcus. Tumama sa mukha ko ang sariwang hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko na parang may malaking bigat ang inalis sa akin. Hindi isang pisikal na bigat, kundi isang emosyonal. Ang bigat ng pagpapanggap, ng pagtitiis, ng pananahimik. Hinawakan ni Marcus ang aking braso. Inay, ayos lang po ba kayo? Ganap na ayos, sagot ko. Mas mahusay kaysa sa kailanman. At ikaw, Marcus? Bumuntong hininga si Marcus. Hindi ko po alam. Pinoproseso ko pa rin ang lahat. Hindi po ako makapaniwala na hindi niyo po kailanman sinabi sa akin ang tungkol sa trabaho niyo, tungkol sa pera niyo, tungkol sa lahat ng nagawa niyo. Huminto ako at tiningnan siya sa mga mata. Nakakaabala ba sa iyo? Mabilis siyang umiling. Hindi po, syempre hindi. Ipinagmamalaki ko po. Sobrang ipinagmamalaki. Pero nakakaramdam din ako ng katangahan, pagkabulag. Hindi ka tanga, sabi ko sa kanya. Nakita mo lang kung ano ang gusto kong makita mo. At ginawa ko iyon ng sadya dahil kailangan kong lumaki ka ng hindi umaasa sa akin, nang hindi nararamdaman na mayroong economic safety net na naghihintay sa iyo. Kailangan kong lumaban ka, magtrabaho, pahalagahan ang lahat ng naabot mo sa sarili mo. Tumango si Marcus. Naiintindihan ko, pero ngayon, naiintindihan ko rin kung bakit hindi po kayo kailanman nagreklamo, kung bakit hindi po kayo kailanman humingi ng tulong, kung bakit po kayo palaging mukhang kalmado dahil wala po kayong kailangan. Ngumiti ako. Kailangan ko ng maraming bagay, anak. Tanging wala sa mga iyon ang nabibili ng pera. Kailangan kong makita kang lumaki, makita kang maging isang mabuting tao, makita kang gumawa ng tamang mga desisyon. At naabot ko iyon kahit sa pagpapakasal kay Carmela, tanong niya sa mahinang boses. Kahit sa pagpapakasal kay Carmela, sagot ko, hindi siya ang kanyang mga magulang. Maaari siyang matuto, maaari siyang magbago. Pero iyan ay nakasalalay sa kanya at sa iyo kung paano niyo itatayo ang inyong relasyon, kung anong mga halaga ang pipiliin ninyong sundin. Nanatiling tahimik si Marcus, nagpoproseso, nag-iisip. Tumigil ang isang taxi sa harap namin. Tumawag ako ng rideshare habang umaalis kami. Binuksan ko ang pinto. Pinigilan ako ni Marcus. Inay, maaari po bang magtanong? Siyempre. Bakit niyo po ginawa iyon? Bakit po kayo nagpanggap na mahirap? Bakit hindi niyo po sinabi sa kanila ang katotohanan mula sa simula? Isinara ko ang pinto ng taxi. Bumaling ako sa kanya. Dahil kailangan kong malaman, anak. Kailangan kong kumpirmahin kung tama ba ang hinala ko, kung ang pamilya ba ni Carmela ay talagang tulad ng iniisip ko. At sa kasamaang palad, tama ako. Ibinaba ni Marcus ang kanyang tingin. Pasensya na po. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin para sa kanila, sabi ko sa kanya. Pero kailangan mong magpasya kung anong uri ng esposo ang gusto mong maging, kung anong uri ng tatay ang gusto mong maging balang araw. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong niya. Ang ibig kong sabihin, nakita mo lang ang dalawang magkaibang paraan ng paghawak ng pera at kapangyarihan. Ang paraan ng iyong mga biyenan at ang akin. Ginagamit nila ito para kontrolin, ipahiya, maramdaman na mas mataas. Ginagamit ko ito para magkaroon ng kalayaan, tumulong ng hindi nagpapakita, mabuhay ng payapa. Ikaw ang magpasya kung aling landas ang susundan mo. Dahan-dahang tumango si Marcus. Naiintindihan ko. Binuksan ko ulit ang pinto ng taxi at pumasok. Ibinaba ko ang bintana. Lumapit si Marcus. Inay, huling tanong po. Sabihin niyo po,
Mapapatawad niyo po ba sina Victoria at Fernando? Nag-isip ako sandali. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, sagot ko. Hindi rin ito nangangahulugang pagpapahintulot na mangyari ulit. Maaari ko silang patawarin balang araw kapag nakita ko ang tunay na pagbabago, kapag nagsimula silang makita ang mga tao, hindi bilang numero. Pero hanggang noon, magiging magalang lang ako, malayo at lubos na maingat. At ako? Tanong ni Marcus, patawarin niyo po ako sa hindi pagtatanong, sa pag-aakala, sa pagpapahintulot na mangyari ang hapunan na ito? Tiningnan ko siya ng may pagmamahal. Anak, wala kang dapat patawarin. Ginawa mo ang inakala mong tama. Gusto mong magkakilala ang iyong pamilya. Iyan ay maganda. Ang nangyari pagkatapos ay hindi mo kasalanan. Kanila iyon at kaunti, akin din, dahil nagpasya akong makipaglaro sa kanilang laro. Ngumiti si Marcus ng mahina. Nanalo po kayo. Nanalo ako, tumango ako. Pero hindi ako nakakaramdam ng tagumpay. Nakakaramdam ako ng pagod at kalungkutan dahil nakumpirma ko ang isang bagay na hindi ko gustong kumpirmahin. Na ang ilang tao ay hindi kailanman magbabago. Na ang ilang pamilya ay sira kahit may pera sila. Na may mga walang laman na hindi mapupuno ng bank account. Huminga ang taxi driver. Ma'am, aalis na ba tayo? Opo, sagot ko. Bigyan mo ako ng 1 segundo. Tiningnan ko si Marcus sa huling pagkakataon. Pumunta ka kay Carmela, kausapin mo siya, pakinggan mo siya, suportahan mo siya, pero maging tapat ka rin. Sabihin mo sa kanya kung ano ang naramdaman mo ngayong gabi. Sabihin mo sa kanya kung ano ang inaasahan mo mula sa kanyang pamilya at mula sa kanya. Dahil kung hindi mo itatatag ang mga boundary ngayon, mangyayari ito ulit at ulit. Gagawin ko po, pangako ni Marcus. Mahal ko po kayo, inay. At mas min ko iyon ngayon kaysa sa kailanman dahil ngayon alam ko kung sino talaga kayo at kayo ay incredible. Ngumiti ako. Mahal din kita, anak. Palagi. Walang halaga ang pag-ibig. At iyan ang aral na hindi kailanman matututunan ni na Victoria at Fernando. Umalis si Marcus sa taxi. Nagbigay ako ng senyas sa driver. Maaari na tayong umalis? Umandar ang taxi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Marcus na naglalakad pabalik sa restaurant, nakayuko ang balikat, nag-iisip. Malamang, babalik siya upang hanapin si Carmela, harapin ang kanyang mga biyenan, magkaroon ng mahihirap na pag-uusap. At nakaramdam ako ng pagmamalaki dahil nangangahulugan iyon na siya ay nagmamature. Siya ay natututo. Pinipili niyang maging mas mahusay kaysa sa halimbawa na nasaksihan niya. Nagmamadali ang taxi sa mga illuminated street ng lungsod. Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip ang lahat ng nangyari. Bawat salita, bawat tingin, bawat sandali ng tensyon. At nagtaka ako kung ginawa ko ba ang tamang bagay, kung ako ba ay masyadong matigas, masyadong malupit, masyadong mapaghiganti. Ngunit pagkatapos, naalaala ko ang bawat nagkukubli na insulto, bawat mapagpakumbabang komento, bawat tingin ng paghamak, at alam ko na wala akong masyadong ginawa. Ako ay naging tapat lang. Sa wakas, tinatawid ng taxi ang mga walang laman na kalye ng gabi. Ang mga ilaw ng mga gusali ay mabilis na kumikislap sa bintana. Binuksan ko ang aking lumang canvas tote at kinuha ang aking telepono. Isang simpleng telepono, walang pagmamalaki, walang nakakakuha ng atensyon. Mayroon akong 3 hindi nababasang mensahe. Isa mula sa aking assistant na nagtatanong tungkol sa Monday meeting. Isa pa mula sa isang kasamahan na bumabati sa akin sa isang nakasarang kontrata at isa mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ang hindi kilalang mensahe. Ito ay mula kay Carmela. Inay, pakiusap, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na ganoon ang mga magulang ko. Nahihiya po ako. Kailangan ko po kayong makausap, pakiusap. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Nag-isip ako na sumagot. Pagkatapos ay nagpasya akong huwag. Hindi, kailangan pa rin niya ng oras. Kailangan din niya. Ang mga salitang lumalabas dahil sa pagkakasala ay bihirang nangangahulugang anuman na totoo. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras, pagmumuni-muni, at tuloy-tuloy na pagkilos. Inilagay ko ang telepono. Tiningnan ako ng taxi driver sa rearview mirror.
Pakiusap sa pagtatanong, ma'am. Ayos lang po ba ang lahat? Tumingala ako sa kanya. Opo, ayos lang ang lahat. Bakit? Aba, pumasok po kayo ng napakatahimik at kadalasan, ang mga taong lumalabas sa restaurant na iyan ay masaya, nag-uusap tungkol sa kung gaano kasarap ang hapunan. Lumabas po kayo na parang galing kayo sa isang digmaan. Bahagya akong ngumiti. Parang ganon. Halata ba iyon? Nagkibit-balikat siya. Nagmamaneho ako ng cab sa loob ng 20 taon. Nakita ko na ang lahat. Mga lasing, mga taong nag-aaway, mga magkasintahan na naghihiwalay, mga pamilya na nagtatalo. At mayroon po kayong ganyang tingin. Ang tingin ng isang taong nagsabi lang ng isang bagay na matagal na niyang tinago sa loob ng maraming taon. Ikaw ay mapagmasid, sabi ko sa kanya. Trabaho ko po, ulit niya. At saka nakakatulong iyan para lumipas ang oras. Gusto niyo po bang pag-usapan? Hindi niyo kailangan, pero minsan nakakatulong ang sabihin ang mga bagay sa isang estranghero, isang taong hindi huhusga sa iyo, isang taong hindi ka kilala. Nag-isip ako tungkol sa kanyang alok. Nakakaakit iyon, pero umiling ako. Salamat, pero sa tingin ko, sapat na ang aking nasabi para sa araw na ito. Tumango siya. Naiintindihan ko, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Anuman ang nangyari doon, ginawa mo ang tamang bagay. Alam ko dahil ikaw ay kalmado. Hindi ka umiiyak, hindi ka sumisigaw, pinoproseso mo, at nangangahulugan iyan na sinabi mo ang iyong katotohanan. At ang katotohanan ay palaging nagdadala ng kapayapaan kahit masakit. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Siya ay isang matandang lalaki. Marahil ay 60 taong gulang na may puting buhok at nagtatrabahong mga kamay. Isang simpleng tao tulad ng nagpanggap ako. Naniniwala ka ba sa katotohanan? Tanong ko sa kanya. Naniniwala ako sa katapatan, sagot niya. Hindi palaging ang ganap na katotohanan, dahil nagbabago ang katotohanan depende sa kung sino ang nagsasabi. Pero ang katapatan ay hindi. Ang katapatan ay ang pagsasabi ng mga bagay sa paraang nararamdaman mo nang walang maskara, nang walang kasinungalingan, kahit masakit, kahit maging mahirap, kahit magastos sa iyo. Tumango ako. Tama ka. Palaging sinasabi ng asawa ko na masyado akong direkta, na nagsasabi ako ng mga bagay ng walang filter, na nasasaktan ko ang mga tao nang hindi sinasadya. At marahil, tama siya. Pero sinabi din niya sa akin na hindi siya kailanman nagduda sa akin dahil alam niya na ang lumalabas sa aking bibig ay totoo, hindi kalkulado, hindi manipulated, totoo lang. Ngumiti ako. Mukhang isa siyang mabuting babae. Opo, sagot niya. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Pasensya na, sabi ko ng taos-puso. Umiling siya. Huwag kang mag-alala. Nagkaroon kami ng 40 taon na magkasama, 40 taon ng katapatan, ng pag-aaway, ng pagkakasundo, ng tawa, ng luha. At hindi man lang ako natulog na nagtataka kung ano talaga ang iniisip niya dahil palagi niyang sinasabi at ganoon din ako. Iyan ay isang regalo. Tama ka, bulong ko. Ito ay isang regalo. Tumigil ang taxi sa red light. Maaari po ba akong magtanong ng personal? Tanong ng taxi driver. Sige. Mayaman po ba kayo? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil sa tanong mismo, kundi dahil sa direkta niyang pagtatanong. Bakit mo tinatanong iyan? Dahil kinuha kita mula sa isang PHP 45,000 per person na restaurant, pero nagdadamit ka tulad ng isang taong namimili sa discount store. Mayroon kang lumang bag, gasgas na sapatos, pero nagsasalita ka tulad ng isang executive. Kumikilos ka tulad ng isang taong may kapangyarihan. At nagbayad ka ng aking cab ng malutong na bagong bill na kinuha mo mula sa isang pitaka na mukhang 20 taong gulang. Mapagmasid, komento ko. Bahagi ng trabaho, ulit niya. Kung gayon, ako ba ay mayaman? Depende sa kung paano mo tutukuyin ang mayaman, sagot ko. Kung nag-uusap ka tungkol sa pera, oo, mayroon akong sapat, higit pa sa sapat. Kung nag-uusap ka tungkol sa kaligayahan, mayroon din akong kapayapaan, kalusugan, isang anak na mahal ko, trabaho na passion ko. Iyan ay ginagawa akong mayaman sa maraming paraan. Tumango siya, nasisiyahan. Alam ko na mayroong isang bagay.
Ang tunay na mayayaman ay hindi kailangang patunayan iyon. Tiningnan ko si Marcus sa huling pagkakataon. Pumunta ka kay Carmela, kausapin mo siya, pakinggan mo siya, suportahan mo siya, pero maging tapat ka rin. Sabihin mo sa kanya kung ano ang naramdaman mo ngayong gabi. Sabihin mo sa kanya kung ano ang inaasahan mo mula sa kanyang pamilya at mula sa kanya. Dahil kung hindi mo itatatag ang mga boundary ngayon, mangyayari ito ulit at ulit. Gagawin ko po, pangako ni Marcus. Mahal ko po kayo, inay. At mas min ko iyon ngayon kaysa sa kailanman dahil ngayon alam ko kung sino talaga kayo at kayo ay incredible. Ngumiti ako. Mahal din kita, anak. Palagi. Walang halaga ang pag-ibig. At iyan ang aral na hindi kailanman matututunan ni na Victoria at Fernando. Umalis si Marcus sa taxi. Nagbigay ako ng senyas sa driver. Maaari na tayong umalis? Umandar ang taxi. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Marcus na naglalakad pabalik sa restaurant, nakayuko ang balikat, nag-iisip. Malamang, babalik siya upang hanapin si Carmela, harapin ang kanyang mga biyenan, magkaroon ng mahihirap na pag-uusap. At nakaramdam ako ng pagmamalaki dahil nangangahulugan iyon na siya ay nagmamature. Siya ay natututo. Pinipili niyang maging mas mahusay kaysa sa halimbawa na nasaksihan niya. Nagmamadali ang taxi sa mga illuminated street ng lungsod. Ipinikit ko ang aking mga mata at inisip ang lahat ng nangyari. Bawat salita, bawat tingin, bawat sandali ng tensyon. At nagtaka ako kung ginawa ko ba ang tamang bagay, kung ako ba ay masyadong matigas, masyadong malupit, masyadong mapaghiganti. Ngunit pagkatapos, naalaala ko ang bawat nagkukubli na insulto, bawat mapagpakumbabang komento, bawat tingin ng paghamak, at alam ko na wala akong masyadong ginawa. Ako ay naging tapat lang. Sa wakas, tinatawid ng taxi ang mga walang laman na kalye ng gabi. Ang mga ilaw ng mga gusali ay mabilis na kumikislap sa bintana. Binuksan ko ang aking lumang canvas tote at kinuha ang aking telepono. Isang simpleng telepono, walang pagmamalaki, walang nakakakuha ng atensyon. Mayroon akong 3 hindi nababasang mensahe. Isa mula sa aking assistant na nagtatanong tungkol sa Monday meeting. Isa pa mula sa isang kasamahan na bumabati sa akin sa isang nakasarang kontrata at isa mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan ko ang hindi kilalang mensahe. Ito ay mula kay Carmela. Inay, pakiusap, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam na ganoon ang mga magulang ko. Nahihiya po ako. Kailangan ko po kayong makausap, pakiusap. Tiningnan ko ang mensahe ng matagal. Nag-isip ako na sumagot. Pagkatapos ay nagpasya akong huwag. Hindi, kailangan pa rin niya ng oras. Kailangan din niya. Ang mga salitang lumalabas dahil sa pagkakasala ay bihirang nangangahulugang anuman na totoo. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras, pagmumuni-muni, at tuloy-tuloy na pagkilos. Inilagay ko ang telepono. Tiningnan ako ng taxi driver sa rearview mirror. Pakiusap sa pagtatanong, ma'am. Ayos lang po ba ang lahat? Tumingala ako sa kanya. Opo, ayos lang ang lahat. Bakit? Aba, pumasok po kayo ng napakatahimik at kadalasan ang mga taong lumalabas sa restaurant na iyan ay masaya, nag-uusap tungkol sa kung gaano kasarap ang hapunan. Lumabas po kayo na parang galing kayo sa isang digmaan. Bahagya akong ngumiti. Parang ganon. Halata ba iyon? Nagkibit balikat siya. Nagmamaneho ako ng cab sa loob ng 20 taon. Nakita ko na ang lahat. Mga lasing, mga taong nag-aaway, mga magkasintahan na naghihiwalay, mga pamilya na nagtatalo. At mayroon po kayong ganyang tingin. Ang tingin ng isang taong nagsabi lang ng isang bagay na matagal na niyang tinago sa loob ng maraming taon. Ikaw ay mapagmasid, sabi ko sa kanya. Trabaho ko po, ulit niya. At saka, nakakatulong iyan para lumipas ang oras. Gusto niyo po bang pag-usapan? Hindi niyo kailangan, pero minsan, nakakatulong ang sabihin ang mga bagay sa isang estranghero, isang taong hindi huhusga sa'yo, isang taong hindi ka kilala. Nag-isip ako tungkol sa kanyang alok. Nakakaakit iyon, pero umiling ako. Salamat, pero sa tingin ko, sapat na ang aking nasabi para sa araw na ito. Tumango siya. Naiintindihan ko, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay.
Anuman ang nangyari doon, ginawa mo ang tamang bagay. Alam ko dahil ikaw ay kalmado, hindi ka umiiyak, hindi ka sumisigaw, pinoproseso mo, at nangangahulugan iyan na sinabi mo ang iyong katotohanan. At ang katotohanan ay palaging nagdadala ng kapayapaan kahit masakit. Nagulat ako sa kanyang mga salita. Siya ay isang matandang lalaki, marahil ay 60 taong gulang na may puting buhok at nagtatrabahong mga kamay. Isang simpleng tao tulad ng nagpanggap ako. Naniniwala ka ba sa katotohanan? Tanong ko sa kanya. Naniniwala ako sa katapatan, sagot niya. Hindi palaging ang ganap na katotohanan, dahil nagbabago ang katotohanan depende sa kung sino ang nagsasabi. Pero ang katapatan ay hindi. Ang katapatan ay ang pagsasabi ng mga bagay sa paraang nararamdaman mo nang walang maskara, nang walang kasinungalingan, kahit masakit, kahit maging mahirap, kahit magastos sa iyo. Tumango ako. Tama ka. Palaging sinasabi ng asawa ko na masyado akong direkta, na nagsasabi ako ng mga bagay ng walang filter, na nasasaktan ko ang mga tao nang hindi sinasadya. At marahil, tama siya. Pero sinabi din niya sa akin na hindi siya kailanman nagduda sa akin dahil alam niya na ang lumalabas sa aking bibig ay totoo, hindi kalkulado, hindi manipulated, totoo lang. Ngumiti ako. Mukhang isa siyang mabuting babae. Opo, sagot niya. Namatay siya 5 taon na ang nakalipas. Pasensya na, sabi ko ng taos-puso. Umiling siya. Huwag kang mag-alala. Nagkaroon kami ng 40 taon na magkasama, 40 taon ng katapatan, ng pag-aaway, ng pagkakasundo, ng tawa, ng luha. At hindi man lang ako natulog na nagtataka kung ano talaga ang iniisip niya dahil palagi niyang sinasabi at ganoon din ako. Iyan ay isang regalo. Tama ka, bulong ko. Ito ay isang regalo. Tumigil ang taxi sa red light. Maaari po ba akong magtanong ng personal? Tanong ng taxi driver. Sige. Mayaman po ba kayo? Nagulat ako sa tanong, hindi dahil sa tanong mismo, kundi dahil sa direkta niyang pagtatanong. Bakit mo tinatanong iyan? Dahil kinuha kita mula sa isang PHP 45,000 per person na restaurant, pero nagdadamit ka tulad ng isang taong namimili sa discount store. Mayroon kang lumang bag, gasgas na sapatos, pero nagsasalita ka tulad ng isang executive. Kumikilos ka tulad ng isang taong may kapangyarihan. At nagbayad ka ng aking cab ng malutong na bagong bill na kinuha mo mula sa isang pitaka na mukhang 20 taong gulang. Mapagmasid, komento ko. Bahagi ng trabaho, ulit niya. Kung gayon, ako ba ay mayaman? Depende sa kung paano mo tutukuyin ang mayaman, sagot ko. Kung nag-uusap ka tungkol sa pera, oo, mayroon akong sapat, higit pa sa sapat. Kung nag-uusap ka tungkol sa kaligayahan, mayroon din akong kapayapaan, kalusugan, isang anak na mahal ko, trabaho na passion ko. Iyan ay ginagawa akong mayaman sa maraming paraan. Tumango siya, nasisiyahan. Alam ko na mayroong isang bagay. Ang tunay na mayayaman ay hindi kailangang patunayan iyon. Nagbago ang ilaw sa berde. Umandar ang taxi. At ano ang nangyari sa restaurant na yon? Tanong niya. Kung hindi masyadong indiscreet, nagpanggap akong mahirap, sagot ko, para makita kung paano nila ako tratuhin. Tumawa siya ng malakas. Seryoso, iyan ay napakatalino. At paano kanila tinrato? Parang basura, sabi ko ng walang emosyon. Pinahiya nila ako. Inalok nila ako ng limos. Tinrato nila ako na para bang ako ay invisible, mas mababa sa tao. Tumigil siya sa pagtawa. Pasensya na. Medyo masakit iyon, inamin ko. Pero nakumpirma din nito ang isang bagay para sa akin. Natama ako tungkol sa mga taong iyon, na hindi sila sulit sa aking oras, na hindi sila nararapat sa aking respeto. At ngayon, alam na nila. Ngayon, alam na nila kung sino ako, at kailangan nilang mabuhay kasama niyan na kahihiyan. Bahagyang sumipol ang taxi driver. Iyon ay kailangang epic. Ito ay, ngumiti ako. Tiyak na ito ay. Dumating kami sa aking gusali. Isang mas matandang middle-class building. Walang karangyaan, walang nakakaimpreso, ngunit komportable, ligtas na bahay. Nagpark ang taxi driver at tumingin sa gusali. Nakatira po kayo rito? Nakatira ako rito, kumpirma ko. Umiling siya,
Nagulat. Ikaw ay tunay na espesyal. Karamihan sa mga taong may pera ay lumilipat sa mamahaling lugar, sa mga gusali na may doorman, pribadong seguridad, gym at pool. Namumuhay ka tulad ng isang normal na tao. Ako ay isang normal na tao, sagot ko. Mayroon lang akong mas maraming pera kaysa sa karamihan, pero hindi iyon nagpapagawa sa akin na iba. Hindi iyon nagpapagawa sa akin na mas mahusay. Ang pera ay isang tool lang, hindi isang pagkakakilanlan. Ngumiti siya. Sana mas maraming tao ang mag-isip sa ganyang paraan. Mas magiging mabuti ang mundo. Kinuha ko ang aking pitaka. Magkano ang bayad? PHP 1,650 po. Sagot niya. Binigyan ko siya ng PHP 5,000 na bill. Itago mo ang sukli, ma'am. Masyado na ito. Hindi, sabi ko. Pinakinggan mo ako. Binigyan mo ako ng perspective. Pinaalalahanan mo ako na mayroon pa ring mabubuting tao. Mas mahalaga iyon kaysa sa PHP 3,350. Maingat niyang kinuha ang bill. Salamat, tunay, salamat, salamat, sagot ko. At alagaan mo ang katapatan na iyan. Ito ay bihirang, ito ay mahalaga, huwag mong mawala. Hindi ko po gagawin, pangako niya. Lumabas ako ng taxi, isinara ang pinto. Ibinaba niya ang bintana. Ma'am, isa pang huling bagay. Ano man ang nangyari ngayong gabi, huwag kang magregret. Huwag kang makaramdam ng awa dahil ang mga taong tulad mo, ang mga taong nagsasabi ng katotohanan, kahit masakit, ay ang mga taong nagbabago sa mundo. Paunti-unti, isang pag-uusap sa isang pagkakataon. Ngumiti ako. Salamat, aalahanin ko iyan. Umalis ang taxi. Tumayo ako sa harap ng aking gusali, nakatingala sa aking bintana sa ikalimang palapag. Ang ilaw ay patay, madilim, tahimik, naghihintay sa akin. Pumasok ako sa gusali at umakyat sa hagdan. Hindi ko kailanman ginamit ang elevator. Mas gusto kong maglakad para manatiling aktibo. Naabot ko ang aking pinto. Kinuha ko ang aking mga susi, ang parehong mga susi na mayroon ako sa loob ng 15 taon. Pinuksan ko ang pinto. Ang apartment ay malamig, walang laman. Binuksan ko ang ilaw, ang lahat ay nasa lugar nito. Ang simpleng sala, ang maliit na kusina, ang dining room na may magkakaibang silya, ang mga dingding na walang mamahaling artwork. At nakaramdam ako ng kapayapaan dahil ang lugar na ito ay akin. Tunay na akin. Hindi binili para magpa-impress, hindi pinalamutian para magpakita. Isang espasyo lang kung saan maaari akong maging sarili ko nang walang maskara, nang walang pretensyon. Nakatulog ako ng maaga noong linggo, tulad ng dati. 40 taon ng pagtatrabaho ang nagturo sa akin na bumangon kasabay ng araw. Kahit na day off ko, hindi na alam ng katawan ko kung paano matulog ng matagal. Naghanda ako ng matapang na kape, itim. Umupo ako sa tabi ng bintana na may mainit na mug sa aking mga kamay. Pinanood ko ang paggising ng lungsod, ang mga tindera na nagbubukas ng kanilang mga stall, ang mga tao na naglalakad sa kung saan. Nagpatuloy ang buhay tulad ng dati, walang pakialam sa mga personal na drama. Nagring ang aking telepono, isang pamilyar na numero. Marcus, sagot ko. Magandang umaga, anak. Ang kanyang boses ay mukhang pagod. Inay, kailangan ko po kayong makausap. May nangyari ba? Marami po, sagot niya. Noong isang gabi, nag-usap kami ni Carmela ng maraming oras. Nandyan din ang mga magulang niya. Ito ay matindi. Uminom ako ng kape. Sabihin mo sa akin, malalim na bumuntong hininga si Marcus. Pagkatapos niyo pong umalis, bumalik ako sa restaurant. Sina Victoria at Fernando ay nandoon pa rin naghihintay na gumana ang mga card nila. Nakakahiya iyon para sa kanila. Wasak si Carmela, umiiyak, at ako nagalit, mas galit kaysa sa kailanman ay naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Naghintay ako sa katahimikan. Nagpatuloy siya. Sinabi ko po sa kanila ang lahat ng naramdaman ko noong hapunan na yon. Sinabi ko po sa kanila na nahihiya ako sa kanila, na tinrato nila ang inay ko na parang basura, na hindi katanggap-tanggap ang kanilang pag-uugali, na hindi ko na iyon kailanman palalampasin. At ano ang sinabi nila? Tanong ko. Sa simula, sinubukan ni Victoria na ipagtanggol ang sarili. Sabi niya, gusto lang nilang protektahan si Carmela,
na gusto nilang siguruhin na may matatag na pamilya ako, na wala silang masamang intensyon. Sabi ni Fernando, nag-e-exaggerate ako, na isang normal na hapunan niyon na hindi proporsyonal ang inyong reaksyon. Pinisil ko ang mug sa aking mga kamay. Typical. Pero pagkatapos, nagsalita si Carmela. Nagpatuloy si Marcus. Sinabi niya sa mga magulang niya na mali sila, na naging malupit sila, na nakita niya ang bawat komento, bawat tingin, bawat nagkukubli na insulto at nahihiya siyang maging anak nila sa sandaling iyon. Basag ang kanyang boses. Inay, hindi ko pa kailanman nakita si Carmela na kinalaban ng kanyang mga magulang ng ganon. Bahagya akong ngumiti. Iyan ay maganda. Nangangahulugan iyan na siya ay nagigising. Naging hysterical si Victoria, sabi ni Marcus. Nagsimula siyang sumigaw na si Carmela ay walang utang na loob, na isinakripisyo nila ang lahat para sa kanya, na binigyan nila siya ng pinakamahusay na buhay, na wala siyang karapatan na husgahan sila. Sinundan siya ni Fernando. Sabi niya, manipulated kami nyo, na plinano nyo ang lahat para lang masira sila. Nagbago ang ilaw sa berde. Umandar ang taxi. At ano ang nangyari sa restaurant na yon? Tanong niya. Kung hindi masyadong indiscreet, nagpanggap akong mahirap, sagot ko, para makita kung paano nila ako tratuhin. Tumawa siya ng malakas. Seryoso, iyan ay napakatalino. At paano kanila tinrato? Parang basura, sabi ko ng walang emosyon. Pinahiya nila ako. Inalok nila ako ng limos. Tinrato nila ako na para bang ako ay invisible, mas mababa sa tao. Tumigil siya sa pagtawa. Pasensya na. Medyo masakit iyon, inamin ko. Pero nakumpirma din nito ang isang bagay para sa akin. Natama ako tungkol sa mga taong iyon, na hindi sila sulit sa aking oras, na hindi sila nararapat sa aking respeto. At ngayon, alam na nila. Ngayon, alam na nila kung sino ako, at kailangan nilang mabuhay kasama niyan na kahihiyan. Bahagyang sumipol ang taxi driver. Iyon ay kailangang epic. Ito ay, ngumiti ako. Tiyak na ito ay. Dumating kami sa aking gusali, isang mas matandang middle-class building. Walang karangyaan, walang nakakaimpreso, ngunit komportable, ligtas na bahay. Nagpark ang taxi driver at tumingin sa gusali. Nakatira po kayo rito? Nakatira ako rito, kumpirma ko. Umiling siya, nagulat. Ikaw ay tunay na espesyal. Karamihan sa mga taong may pera ay lumilipat sa mamahaling lugar, sa mga gusali na may doorman, pribadong seguridad, gym at pool. Namumuhay ka tulad ng isang normal na tao. Ako ay isang normal na tao, sagot ko. Mayroon lang akong mas maraming pera kaysa sa karamihan, pero hindi iyon nagpapagawa sa akin na iba. Hindi iyon nagpapagawa sa akin na mas mahusay. Ang pera ay isang tool lang, hindi isang pagkakakilanlan. Ngumiti siya. Sana mas maraming tao ang mag-isip sa ganyang paraan. Mas magiging mabuti ang mundo. Kinuha ko ang aking pitaka. Magkano ang bayad? PHP 1,650 po. Sagot niya. Binigyan ko siya ng PHP 5,000 na bill. Itago mo ang sukli, ma'am. Masyado na ito. Hindi, sabi ko. Pinakinggan mo ako. Binigyan mo ako ng perspective. Pinaalalahanan mo ako na mayroon pa ring mabubuting tao. Mas mahalaga iyon kaysa sa PHP 3,350. Maingat niyang kinuha ang bill. Salamat, tunay, salamat, salamat, sagot ko. At alagaan mo ang katapatan na iyan. Ito ay bihirang, ito ay mahalaga, huwag mong mawala. Hindi ko po gagawin, pangako niya. Lumabas ako ng taxi, isinara ang pinto. Ibinaba niya ang bintana. Ma'am, isa pang huling bagay. Ano man ang nangyari ngayong gabi, huwag kang magregret. Huwag kang makaramdam ng awa dahil ang mga taong tulad mo, ang mga taong nagsasabi ng katotohanan, kahit masakit, ay ang mga taong nagbabago sa mundo. Paunti-unti, isang pag-uusap sa isang pagkakataon. Ngumiti ako. Salamat, aalahanin ko iyan. Umalis ang taxi. Tumayo ako sa harap ng aking gusali, nakatingala sa aking bintana sa ikalimang palapag. Ang ilaw ay patay, madilim, tahimik, naghihintay sa akin. Pumasok ako sa gusali at umakyat sa hagdan. Hindi ko kailanman ginamit ang elevator. Mas gusto kong maglakad para manatiling aktibo. Naabot ko ang aking pinto.
Kinuha ko ang aking mga susi, ang parehong mga susi na mayroon ako sa loob ng 15 taon. Binuksan ko ang pinto. Ang apartment ay malamig, walang laman. Binuksan ko ang ilaw, ang lahat ay nasa lugar nito. Ang simpleng sala, ang maliit na kusina, ang dining room na may magkakaibang silya, ang mga dingding na walang mamahaling artwork. At nakaramdam ako ng kapayapaan dahil ang lugar na ito ay akin. Tunay na akin. Hindi binili para magpa-impress, hindi pinalamutian para magpakita. Isang espasyo lang kung saan maaari akong maging sarili ko nang walang maskara, nang walang pretensyon. Nakatulog ako ng maaga noong linggo, tulad ng dati. 40 taon ng pagtatrabaho ang nagturo sa akin na bumangon kasabay ng araw. Kahit na day off ko, hindi na alam ng katawan ko kung paano matulog ng matagal. Naghanda ako ng matapang na kape, itim. Umupo ako sa tabi ng bintana na may mainit na mug sa aking mga kamay. Pinanood ko ang paggising ng lungsod, ang mga tindera na nagbubukas ng kanilang mga stall, ang mga tao na naglalakad sa kung saan. Nagpatuloy ang buhay tulad ng dati, walang pakialam sa mga personal na drama. Nagring ang aking telepono, isang pamilyar na numero. Marcus, sagot ko. Magandang umaga, anak. Ang kanyang boses ay mukhang pagod. Inay, kailangan ko po kayong makausap. May nangyari ba? Marami po, sagot niya. Noong isang gabi, nag-usap kami ni Carmela ng maraming oras. Nandyan din ang mga magulang niya. Ito ay matindi. Uminom ako ng kape. Sabihin mo sa akin, malalim na bumuntong hininga si Marcus. Pagkatapos niyo pong umalis, bumalik ako sa restaurant. Sina Victoria at Fernando ay nandoon pa rin naghihintay na gumana ang mga card nila. Nakakahiya iyon para sa kanila. Wasak si Carmela, umiiyak, at ako nagalit, mas galit kaysa sa kailanman ay naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Naghintay ako sa katahimikan. Nagpatuloy siya. Sinabi ko po sa kanila ang lahat ng naramdaman ko noong hapunan na yon. Sinabi ko po sa kanila na nahihiya ako sa kanila, na tinrato nila ang inay ko na parang basura, na hindi katanggap-tanggap ang kanilang pag-uugali, na hindi ko na iyon kailanman palalampasin. At ano ang sinabi nila? Tanong ko. Sa simula, sinubukan ni Victoria na ipagtanggol ang sarili. Sabi niya, gusto lang nilang protektahan si Carmela, na gusto nilang siguruhin na may matatag na pamilya ako, na wala silang masamang intensyon. Sabi ni Fernando, nag-e-exaggerate ako, na isang normal na hapunan niyon na hindi proporsyonal ang inyong reaksyon. Pinisil ko ang mug sa aking mga kamay. Typical. Pero pagkatapos, nagsalita si Carmela. Nagpatuloy si Marcus. Sinabi niya sa mga magulang niya na mali sila, na naging malupit sila, na nakita niya ang bawat komento, bawat tingin, bawat nagkukubli na insulto, at nahihiya siyang maging anak nila sa sandaling iyon. Basag ang kanyang boses. Inay, hindi ko pa kailanman nakita si Carmela na kinalaban ng kanyang mga magulang ng ganon. Bahagya akong ngumiti. Iyan ay maganda. Nangangahulugan iyan na siya ay nagigising. Naging hysterical si Victoria, sabi ni Marcus. Nagsimula siyang sumigaw na si Carmela ay walang utang na loob, na isinakripisyo nila ang lahat para sa kanya, na binigyan nila siya ng pinakamahusay na buhay, na wala siyang karapatan na husgahan sila. Sinundan siya ni Fernando. Sabi niya, manipulated kami nyo, na plinano nyo ang lahat para lang masira sila. Tumawa ako. Siyempre, kasalanan ko. Iyan ang pinaka nakakagalit sa kanila, sabi ni Marcus. Sinabi ko po sa kanila na tama sila, na plinano nyo ang lahat, pero nahulog sila sa bitag dahil ganun talaga sila. Dahil talaga nilang tinatrato ng masama ang mga taong itinuturing nilang mas mababa. Na binigyan nyo lang sila ng pagkakataon na ipakita ang sarili nila at ginawa nila iyon ng perpekto. Mahusay ang pagkakasabi, bulong ko. Salamat, natutunan ko po sa inyo. Nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos ay nagpatuloy si Marcus, Inay, kailangan niyo pong malaman ang isang bagay. Noong isang gabi, gumawa ako ng isang desisyon. Magtatatag kami ni Carmela ng mga boundary sa mga magulang niya. Hindi po namin puputulin ang relasyon, pero magtatatag kami ng malinaw na mga panuntunan. Walang komento tungkol sa pera, walang paghahambing, walang pagtatangka na kontrolin ang aming buhay.
At kung hindi nila kayang respetuhin iyon, kailangan nilang tanggapin ang mga kahihinatnan. At tinanggap ba nila? Tanong ko. Hindi, sagot niya. Umalis sila ng galit na galit. Sabi nila, walang utang na loob kami na magsisisi kami balang araw na kapag kailangan namin ng tulong wala sila doon. Sabi ni Fernando, pag-iisipan niya ang kanyang will. Sabi ni Victoria, pinili ni Carmela ang maling pamilya. Umiling ako. Emotional blackmail ang huling resort ng mga taong walang argumento. Eksakto, sabi ni Marcus. Pero hindi ito gumana. Nanatiling matatag si Carmela. Ganun din ako. Umalis sila sa restaurant nang hindi nagpapaalam, nang hindi tumitingin pabalik. At sa totoo lang, inay, nakaramdam ako ng ginhawa na para bang may malaking bigat ang inalis sa akin. Iyan ay dahil iyon ang nangyari, sabi ko sa kanya. Inalis mo ang bigat ng pamumuhay sa ilalim ng kanilang mga inaasahan, sa ilalim ng kanilang kontrol. Ngayon, maaari mong itayo ang iyong buhay, gayunpaman ang gusto mo, hindi sa paraang idinidikta nila. Salamat po, inay, sabi ni Marcus. Emosyonal ang kanyang boses. Salamat po sa ginawa niyo noong isang gabi. Alam kong mahirap iyon. Pero kailangan naming makita iyon. Kailangan kong makita kung sino talaga sila. At kailangan ni Carmela na makita na mayroong ibang paraan ng pamumuhay, isang mas matapat, mas authentic na paraan. Walang anuman, anak. Ginawa ko lang ang inakala kong tama. Mayroon pa pong isa, sabi ni Marcus. Gusto po kayong puntahan ni Carmela. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa personal. Gusto niya kayong kausapin. Hindi bilang isang manugang na sinusubukang maging maganda, kundi bilang isang babae na sinusubukang matuto. Ano po ang tingin niyo? Nag-isip ako sandali. Sabihin mo sa kanya na pwede siyang pumunta, pero hindi ngayon. Bigyan mo siya ng ilang araw para magproseso, para pag-isipan ng mabuti kung ano ang gusto niyang sabihin. Ang madaliang paghingi ng paumanhin ay walang laman. Ang mga nangangailangan ng oras ay totoo. Sasabihin ko po, pangako ni Marcus. Inay, isa pang tanong. Kumusta na po kayo pagkatapos ng lahat ng ito? Ano po ang nararamdaman nyo? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay ganap ng sumikat. Opisyal na nagsimula ang araw. Ayos lang ako, sagot ko. Mas mahusay kaysa sa ayos. Ako ay payapa dahil sa wakas, nasabi ko ang lahat ng kailangan kong sabihin at wala akong pinagsisisihan. Masaya akong marinig iyan, sabi ni Marcus. Mahal ko po kayo. Mahal din kita, anak. Magpahinga ka. Magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Lumabas ako sa restaurant na iyon, hindi tagumpay ang dala, kundi kapayapaan. Hindi mahalaga ang PHP 550 milyong piso na nasa bangko ko. Ang mahalaga, ang tahimik na puso ko. Nakita ko ang tunay na kulay nila Victoria at Fernando. Nagpanggap akong dukha, pero ang katotohanan ko ang nagpalaya sa akin. Napatunayan ko, ang tunay na yaman ay hindi sa mga ari-arian, kundi sa dignidad. Sa pag-ibig ng aking anak, walang presyo iyon. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, paki-like at i-share. Kwentuhan mo ako sa comment section. Saan po kayo nanonood, mga kakwento? Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Mag-subscribe po kayo.